yung impact ng pagsalita ni Amy, na matindi. Now, it changes the game. It changes really everything because no less than the presidential sister is the one admitting that he is a drug addict. Paano mo ngayon sasalagin yan, Auntie Claire? Paano ninyo sasalagin yan lahat? Kayo na pro-BBM na mga mainstream media, mga vlogger na bayad, mga troll, paano nyo sasanggain yun? Ano, fake news si Amy? Kasuhan nyo. Ombudsman, kasuhan mo si Amy. No, kasuhan nyo. Yung fake news o kaya inciting to sedition. Kung ano-anong mga kaso nyo gustong ethics, banatan nyo. Tingnan natin kung it will hold. Pagka kayo nagmatigas pa, talagang aabot tayo dun sa second option, which is kami second option, na hindi kami papayag na barubalin tayo, bardugalin tayo ng gusto, yung babuyin tayo ng todo-todo. So, dalawang pwedeng mangyari ngayon. Dalawang pwedeng mangyari. After the Amy expose last night, no? One, mag-resign si BBM. Tuluyan siya mag-resign. Walang problema. Pagka nag-resign siya, transition tayo. Constitutional transition tayo, succession. Two, hindi siya mag-resign. Laban siya. So, nandyan lang siya hanggang nandyan ang armed forces at saka mga PNP niya. Yung dalawang pilar na sinasabi ko. Mawala yung dalawa na yon, wala na si BBM. Bit-bitin yan, palabas sa Malacanang. Hindi na kinakailangan yung tao mismo. Iwasan natin yon para walang masaktan. Ang maganda is yung armed forces mismo niya. Bit-bitin siya as a commander-in-chief. Tanggalin siya kasi withdrawal of support. Hindi siya pwedeng magpumilit doon, BBM. Hindi ka pwedeng magpumilit doon. And I feel you na nagsosorry ka. Pero at least you do the right thing para sa bansa natin. You do it for in repentance sa mga nangyari sa 3 taon mo. Binaboy mo eh. Hinayaan mo eh. Alam mo, kasalanan mo pa rin eh. Nalulung ka sa droga. Eh ngayon, panayasubo nila sa iyo ng droga, kaya bangag ka. Kaya hinahayaan mo yung gobyerno patakbuhin. Eh, hindi sila hinalal ng taong bayan. Si Martin Romualdez, ilan lang ang boto niyan? Ikaw 31 million. Mariosep. Tapos, paubaya mo si ibang tao sa asawa mo. Hindi naman hinalal ng bayan yan. Tangay-tangay mo lang sa Malacanang, asawa mo kasi, First Lady. Hindi siya ang halal ng bayan. Ngayon, kung itong mga to nagpapatakbo at yung dalawa pa na tao na dilawan, eh, ano mangyayari sa bansa natin? Parang ginamit ka, ginago ka, pero ikaw ang may problema kasi hindi mo mahindian yung iyong addiction, hindi mo mahindian yung pagnanasa mo sa droga na siyang ginagamit nila, bangag ka, and sila na nagpapatakbo. Kaya nangyari yung nakawan, yung kapabayaan mo, yung dahil sa kaanuhan mo, kahibangan mo sa bawal na substance. Ngayon, yung AFP, kung kayo magpapatuloy na sambahin ang Commander-in-Chief na bangag, eh may problema talaga kayo. May problema from General Browner down the line. It's a good thing na meron ng pumipiyok na mga Lieutenant General. That's a good thing. Browner, you should understand, Omet, you should understand the repercussion ng revelation nitong si Amy, no? You should understand na in question ngayon yung inyong loyalty sa taong bayan and then yung proper na dapat gawin ninyo because you cannot serve a commander-in-chief who has a question sa pagiging drug addict. Kung magme-maintain pa rin kayo na suportahan ang isang commander-in-chief na may problema sa utak, na kinakailangan marehab
uwi na nga daw sila para iparehab na lang yan So, ang laking problema. Pati kayo sa AFP, mapapahiya. Yung mga nagsasabi dyan ng we've got your back. Abe, kung gusto nyong panindigan nyo, you die. You die for Martin Romualdez. You die for Marcos. Okay lang, you define the line. Pero ang alam ko ngayon, sure ako, na mas marami ang kakampi sa taong bayan. Kaya mga kababayan, yung sinasabi ko na kung umabot tayo na tumindig tayo na one level up, wala nang pag-asa yung mga peace rally na yan, ay doon tayo sa one level up. We will lead a revolution. Ang problema, sabi nga sa Sodom and Gomorrah, meron lang isa dyan. Hindi ko nagugunawin. Isa lang dyan. Sabi ng Diyos kay Abraham. Isa lang. Kay Diyos, si Abraham ba? Si Lot. Isa lang, para hindi ko nagugunawin niya Sodom and Gomorrah para hindi madamay. May lumitaw na isa, yung kapatid. Lumitaw yung kapatid at sinabi, namili kapatid versus yung taong bayan. Kaya ngayon, it changes everything. Hindi natin gugunawin yung gobyerno. So, ibig sabihin, hindi tayo aabot sa sama naman nun, revolutionary government. Explain ko. Yung revolutionary government is a result of an uprising of the Filipino people. Nung EDSA 1, nagkaroon ng revolutionary government because nag-declare si Cory Aquino ng revolutionary government. Ang ano noon, natanggal si Marcos, supposed to be dapat ang succession is si Tolentino. But there was no proclamation who won in the election. 'Di ba? Nag-walk out, hindi natapos yung counting. And then eventually it was stated na Marcos I think won by 800,000 votes. So, yun yung So, hindi concluded, hindi proclaim ang presidente at that time. So, sinabi nila Enrile na ang nanalo, ang sinusuporta nilang nanalo talaga, na alam nilang nanalo, si Cory Aquino. Dinaya lang. So, Marcos got proclaimed as the president. Si Cory Aquino got proclaimed as the president. Dalawa tayong presidente at the time. Pero, ang mahalaga doon ay yung armed forces. Saan kumatig yung armed forces? Dito kala Ramos, dito kala Enrile, dito kay Cory Aquino. So, natanggal talaga si Marcos, na wala na. Hanggang sa tinanggal nga siya ng Amerika. Now, Cory did not benefit sorry sakit pa ako Cory did not benefit from succession. She ran for president and was not proclaimed by COMELEC, was proclaimed by the Filipino people in a revolution, in a peaceful revolution, and then sumumpa siya na umano yung Supreme Court natin. Excuse me. So, si Cory Aquino got her powers from the Filipino people, and it was revolutionary in nature kasi dineclare na nga niya na wala sa konstitusyon yung revolutionary government. So, pagka nag-declare ka ng revolutionary government, ang beauty is, ang maganda doon is, you can do anything. Revolutionary nature nga. You can close this, shut this down, fire. Tapos nun, do anything by presidential proclamation. Revolutionary Order Number 1, Executive Order Number 1, panay EO. And sino magko-question nun? Because the power is absolute, galing sa taong bayan. So yun yung ng revolutionary government na we were preparing for that, na kung mangyayari na magkahagulo, we as a Filipino people, we rise up
rebel against the government, hindi na tayo natatakot sa kaso-kaso, mga rebellion na yan, mga puta na yan, mga kaso na yan. Ginagamit lang ng gobyerno yan para to maintain themselves in power, takutin yung mga tao. The law should be repealed. Yung law on sedition, tsaka ano tawag doon? Rebellion. Because nung pa yan panahon pa ng mga Kastila yan tsaka ng Amerikano, ginagamit yung batas na carry over, wala na nga sa ibang bansa niyan Because freedom talaga. Sabi nga, no law shall be passed abridging the freedom of expression. Ngayon kung ikaw ay nag-alsa laban sa gobyerno na duly constituted, kasalanan mo yun, nag-alsa ka. Makulong ka for whatever crime na Pero I don't think we should retain that sedition and rebellion na laws.